Siguro kilalang kilala nyo mga parikoy, ang isa sa pinaka-iniidolo ng lahat, isa sa pinakasikat na influencer at masasabi kong isa sa bumuo ng haligi ng YouTube community dito sa Pilipinas. Walang iba kundi ang kapatid natin na si Eman Nimedes. Batid ko na alam nyo ng lahat ang nangyari sa kanya. Kaya naman bago natin umpisa ng video na ito ay condolence sa mga naiwan at pamilya ni Eman. Kung nasaan ka man ngayon brother, ay sana masaya ka na ngayon. Hindi ka mawawala sa puso namin na iyong tagahanga at mananatili kang inspirasyon sa nakararami. Back to our main topic mga parkoy. Hindi ito direktang patungkol sa kapatid nating si Eman Nimedes, ngunit dahil sa post ng kanyang girlfriend na si Madam Pichi Santos noong August 21, 2020. Makikita sa litrato ang girlfriend ni Eman na si Ma'am Pichi na nakaturo sa isang paru-paro at may caption na, "Grabe naman, di talaga ako iniiwan. Dito ka na lang sa tabi ko ha? I love you, I miss you." End of quote. Siguro lahat tayo ay alam na ang tinutukoy ni Ma'am Pichi. Ito nga ay si Eman Nimedes. Kaya naman nakaisip ako na gawa nito ng video dahil batid ko na hindi lang sa kanya ito nangyayari. Siguro kahit sa iba ay nararanasan na din ito na kapag tayo ay namatayan ng kamag-anak o malapit sa atin ay may nakikita tayong malalaking paru-paro. Kaya naman nais kong ibahagi sa inyo kung saan nagmula ang ganitong paniniwala. Tumutukan na tapusin mo video na ito hanggang sa dulo. Huwag mo na rin kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell button para palagi kang updated sa ating mga future uploads. Well, wag na nating patagalin pa. Mga parkoy, let's go! Ang Pilipinas ay isang bansa na mayaman sa kwento, pamahiin, tradisyon at paniniwala. Isa sa mga ito ang paniniwala na naranasan ng girlfriend ng kapatid nating si Eman Nimedes. Ito nga yung paniniwala tungkol sa pagpapakita ng paru-paro na isang senyales umano na may namatay na kamag-anak o taong malapit sa iyo at sila'y nagpaparamdam sa anyong paru-paro. Bagamat ang paniniwala ay matagal nang nagpasalin-salin sa pagdaan ng panahon, ay walang tiyak na paliwanag kung paano ito nagsimula o kung saan man ito nagmula ay hindi malinaw at walang konkretong eksplanasyon. Ayon sa parapsychologist at paranormal consultant na si Ginoong Jaime Licao, ito daw ay marahil sa isang ideya na dahil sa kakaibang kulay at kakaibang pattern ng mga paru-paro sa katawan, sila ay nagpapahayag ng espesyal na mensahe at hiwaga sa mga simbolo na nasa kanilang mga pakpak. Inilarawan niya ito sa kung paano nag-transform mula sa isang uod hanggang sa isang ganap na paru-parong lumilipad, katulad di umano ito ng tao na kapag namatay ay nagiging espiritu sa kabilang buhay. Ang paru-paro na noong una ay isang pangit, nakakadiri at gumagapang na insekto na kapag dumaan sa isang proseso ay kayang mag-transform sa isang napakagandang nilalang na kayang lumipad at maglakbay. Katunayan dahil sa kakaibang pinagdadaanan ng mga paru-paro, ito ay naging simbolo ng transformasyon. Ayon kay Mr. Licao, madami-dami na din ang kumukonsulta sa kanya na may kanya-kanyang karanasan na nakakakita sila ng paru-paro sa libing o burol ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa mga pagpapatunay, mas tumibay ang paniniwala na ang paru-paro ay ang espiritu ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi din maipaliwanag ng ibang nakasaksi kung papaanong nagkakaroon ng paru-paro sa isang saradong kwarto, at ang pinakakakaiba ay ang pag-ikot at pagdapo nito sa kanilang katawan na parang may ipinahihiwatig na kakaibang mensahe.
Para sa karagdagang kaalaman nyo mga parikoy, alam nyo ba na hindi nag-iisa ang Pilipinas na mayroong ganitong paniniwala tungkol sa mga paru-paro? Sa ancient Greece, pinaniniwalaan nila na ito ay isang diyosa ng mga kaluluwa na may pakpak. Sa isang website na ang pangalan ay Butterfly Inside, pinaniniwalaan na ang itim na paru-paro ay sumisimbolo sa pagkamatay ng isang malapit sa ating buhay, o hindi naman kaya ay nagsisilbing mensahe ito na may masamang balita kang matatanggap. Sa bansang Ireland naman mga parikoy, ang itim na paru-paro ay sumisimbolo sa pagkakaroon ng hindi matahimik na kaluluwa na hindi makatawid sa kabilang buhay. Sa kabilang banda, kung ang kulay ng paru-paro ay puti, nangangahulugan na ang espiritu ay isang bata. Sa bansang Japan naman, ang puting paru-paro ay sumisimbolo sa pagkamatay ng isang tao. At sa bansang Germany naman mga parikoy, ang paru-paro ay sumisimbolo sa pagkamatay din ng isang bata. Marahil ay hati ang paniniwala nating mga Pilipino tungkol sa bagay na ito, dahil ito ay taliwas sa turo ng banal na kasulatan. Kung pagninilay-nilayan, mas malapit ang ganitong pangyayari sa tinatawag na reincarnation, na siya namang pinaniniwalaan ng relihiyong Buddhism at Hinduism. Kung susumahin natin ang sarili nating paniniwala at ang paniniwala ng ibang bansa, bagamat may pagkakaiba sa detalye at kulay, may dalawang salita na nagkakaparehas at nagiging dominante. Ito nga ay ang salitang kamatayan at espiritu. Hindi natin maitatanggi na tayong lahat ay mamamatay sa ating mga itinakdang oras, bagamat iba't iba ang ating paniniwala tungkol sa kabilang buhay o sa buhay matapos ang kamatayan, ay marapat na lamang na irespeto natin ang bawat isa. Ano ang masasabi nyo sa video natin ngayong araw na ito mga parikoy? Interesado kaming malaman ang inyong mga opinyon, kaya mag-comment ka na sa ating comment section down below. Huwag din kalimutan na i-follow at i-like ang ating official Facebook page. Just search for John DTV. Syempre, bago matapos ang video na ito, ay gusto ko munang i-shoutout ang mga parikoy natin sa kanilang walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na mga videos na puno ng kaalaman at mga bagay-bagay na di mo pa nalalaman. Again, this is John DTV, signing out.